overwhelming, compulsive, may ultimo trabaho mo na aapektuhan na nito. Yung relationship mo, yung buhay mo. Ito na po yung oras na kailangan nyo nang mag-seek ng tulong galing sa mga professional natin. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's videos, another concern video po, ang sabi niya is, healthy ba ang isang tao pag mali? Kapag healthy ang iyong S-drive, that means minamanifest mo yung pagiging malibog. Generally, sign po yan ng good physical and mental health. Pero, kung ang ganitong pakaramdam ay masyadong overwhelmed or yung tipong hinahanap-hanap mo, naapektuhan na yung pang-araw-araw mong pamumuhay, yung tipong hindi mo na siya makontrol, nagbibigay na sa'yo ng anxiety, or minsan baka nag-lead pa ito ng depression sa'yo. Kapag hindi mo ito nalalabas, pwede pong indication yan na may problema ka at kailangan mo nang mag-seek ng professional evaluation. Okay, pag-usapan natin yung mga detailed information, baka sakaling makatulong ito. Number 1, normal sexual desire. Ano ba to? Kapag normal, natural, and healthy yan. And of course, it's perfectly natural na makaramdam ka na minsan, talagang nalilibugan ka. Pero, nakokontrol mo ito, napoprolong mo ito. Part of overall well-being po is a healthy S-drive. Positive psychological po yan, meaning nasa tamang landas ka. So meaning nakadepende po yan sa isang tao. Yung intensity, yung frequency, kung paano ka nagiging malibog, paano yung desire mo. May tao namang ma-L na talagang hinahanap-hanap niya at di siya mapapakali hanggat hindi niya nakukuha ito. Meron namang taong ma-L na inilalagay naman sa lugar. Pero isa lang ang ibig sabihin yan, nasa magandang kondisyon ang iyong pag-iisip at ang iyong pangangatawan. Kasi kapag ikaw po ay nagde-develop ng sakit, especially diabetes, na apektuhan na talaga ang kanilang sexual drive. Pangalawa, kailan ba kailangan na mag-seek ka na o humingi ka na ng tulong sa isang professional? Kapag ito po ay araw-araw mo nang hinahanap-hanap, apektado na yung mga routine mo everyday. Meaning, hindi mo na siya makontrol. Overwhelming, compulsive, may ultimo trabaho mo na aapektuhan na nito. Yung relationship mo, yung buhay mo. Ito na po yung oras na kailangan nyo nang mag-seek ng tulong galing sa mga professional natin. Like mga doktor natin or mga sex therapist natin. Another thing, kapag nakakaramdam ka na ng hypersexuality. Ito naman yung very excessive, meaning sobra-sobra. Tulad ng nabanggit ko kanina, hinahanap-hanap mo to, hindi ka mapakali, gagawa ka talaga ng parang hanggat hindi mo to nakukuha. Bali na kung sino pa man yung masaktan mo, kung ano pa man yung gagawin mo, mailabas mo lang yan. Nagbabago yung ugali mo kapag hindi mo ito nakukuha. Yan po ilan lamang ng mga senyales na meron kang hypersexual condition. Isa po itong disorder at ang condition na to ay kinakailangan na mag-seek ka ng professional health para maibigay sa iyo yung tamang treatment. Hindi natin pwede maibigay ang tama or exact na advice dito sa video kasi case-to-case basis po yan. Kinakailangan na makipag-usap ka talaga sa isang professional. Another thing na senyales na kailangan mo na talagang humingi ng tulong sa mga professionals is kung may underlying issues. For example, ng S-desires mo, kapag ka nagkukos na sa'yo ng anxiety or distress. So, symptoms na yan na meron kang underlying issues that need to be addressed. For example, nalulungkot ka kapag hindi mo ito nakukuha. Nagagalit ka ng sobra pagka hindi mo ito nakukuha. Na ibabaling mo sa iba. May mga nasasabi kang hindi magagandang bagay kapag hindi mo ito nakukuha. To the point na nag-iiba na yung pag-uugali mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level.
level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Number 3, paano mo ngayon mamamanage pag meron kang ganito? Very important na ma-channel mo yung energy mo, meaning maibaling mo sa ibang gawain. Kasi energy yan na kailangan mong i-release eh. For example, nakakaramdam ka ng mataas na libog, gano? So, kailangan i-channel mo yung energy mo sa mga hobbies mo or ibang activities such exercise. Pwede yan. Kasi kung doon ka lang nandun magpo-focus, hindi mo talaga mamamanage ng tama yan. Mas lalala ka to the point na magkakaroon ka ng addiction. At yung addiction na yan, hindi maganda yung maidudulot sa iyo yan. Pwedeng masira ang buhay mo dyan, even your relationship and your family. Another thing, para ma-manage mo yan, seek a professional help. Yung makipag-usap ka sa isang eksperto at mailahad mo ang lahat ng nasa isip mo, lahat ng feeling mo regarding this ay malaking tulong sa'yo. Makipag-usap ka sa doktor na mayroong specialization dito or sa isang sex therapist. Kailangan pag-ipunan mo yan para makapagpagamot ka. Yun ay kung sakaling pakiramdam mo ay sobra-sobra na. Another thing para ma-manage mo yan, yung awareness mo na alam mong sobra ka na is magandang practice yan. Meaning, mindful ka kung ano talaga yung nangyayari sa'yo. So, kapag alam natin yan, madali nating magagamot yan. Pwede mo rin gawin yung mga techniques na deep breathing, yung hihinga ka ng malalim. Inhale, exhale. Yang mga yan, pwedeng makatulong yan kahit papano para ma-manage yung sexual urge na nararamdaman mo nung mga moment na yan. So, hingang malalim kapag nararamdaman mo yung ganyang kataas na drive. So, my conclusion po, ang pakiramdam na na-IL ka is normal feeling. Mas maganda naman nga yung malibog ka kesa yung wala ka nang nararamdaman. As long na ilalagay mo sa lugar na kokontrol mo. Normal part of human sexuality yan. However, kung ang pakiramdam mo ay excessive, sobra-sobra, compulsive, or nagkukos na ng distress sa'yo, or stress, anxiety, hindi na po maganda yan. Kailangan na mag-seek ka na ng tulong galing sa mga professionals para ma-address kung ano yung underlying issue mo. Nang sa ganon ay magamot ka. So, may natutunan ka ba sa tips na pag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessed day. Bye!